The deep panteth for the waters, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You're my friend, and you are my brother, even though you are the king. And I love you more than any other, even more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Oh, you alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Oh, I long to worship you. Tayo po lahat ay pumikit at manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito. Binigyan niyo kami ng pagkakataon upang makanood o makarinig ng inyong mensahe. Nawa po ay marami kaming matutunan at may sabuhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ay ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumula at paririto upang hukuman ang mga nabubuhay at nangamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng mga talata mula sa Lucas, Kabanatang 7, talatang 11 hanggang sa mga sumusunod. Ito po ang sinasabi. At nangyari pagkatapos ng kaunting panahon na siya'y naroon sa bayan na tinatawag na Nain at kasama niya ang kanyang mga alagad at ang lubhang maraming tao. At nang siya nga'y malapit na sa pintuan ng bayan, narito, inilalabas ang isang patay, bugtong na anak na lalaki ng kanyang ina, at siya'y bao. At kasama niya ang maraming tao na taga-bayan. At pagkakita sa kaniya ng Panginoon, siya'y kinahabagan niya, at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." At siya'y lumapit at hinipo ang kabaong, at ang nangagdadala ay tumigil. At sinabi niya, "Binata, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." At naupo ang patay at nagpasimulang magsalita. At siya'y ibinigay niya sa kanyang ina. At sinidla ng takot ang lahat at niluluwalhati nila ang Diyos na sinasabi, "Lumitaw sa gitna natin ang isang dakilang propeta at dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan." At kumalat ang balitang ito tungkol sa kaniya sa buong Judea at sa buong palibot-libot ng lupain. Pinagpala po tayo ng mga talatang ating napakinggan.
Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong mga talatang nabasa ay may kinalaman po sa isa na namang malaking kamanghamanghang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay ng isang tao. At nais ko po sana na gawin ang pagtalakay dito ng pabalik. Umpisa natin sa 17 hanggang sa pabalik tayo. May mga bagay na rin po ako na ginawa na ganito sa ating pag-aaral upang makita natin at malaman yung tinatawag na cause sa ating pong pag-aaral sa ating paaralan, lalo na sa subject na English, yung pong tinatawag natin na cause and effect. Minsan naman baligtad, may effect muna then saka yung cause. So whatever it is ay parehas lang naman po ang kinalalabasan ng istorya. So kung bakit ko po gagawin ng ganitong pamamaraan ay upang makita natin yung pinagmulan ng mga pangyayaring ito. Umpisahan ko po sa istorya na kung saan ay kumalat ang balita tungkol sa ginawa ni Jesus sa babaeng bao, or sa panahon natin ay babaeng balo. Alam niyo po mga kapatid, dito ang isang sitwasyon ay sitwasyon ng isang babae na walang kakayahan na buhayin yung kanyang sarili. At pag sinabi po nating isang babaeng bao or babaeng balo, ay siya po ay wala ng asawa. Nung araw kasi talagang ang mga babae ay hindi nakakakuha ng magandang trabaho. Maliban siguro sa maging katulong sila, or pwede nating sabihin na utusan, mga ganyan, parang sa katulong na rin ang level nito. So mababa po talaga yung kanilang kinalalagyan or kalalagayan doon sa lipunan. So dahil siya ay wala ng asawa, ang inaasahan niya ay yung kanyang anak na lalaki, na ayon sa mga komentaryo na aking nabasa tungkol dito, ang lalaki na ito ay kabataan, magbibinata, at patungo na doon sa kung saan ay inaasahan ng kanyang nanay o ng babae yung pagtulong sa kanya upang lalo silang mabuhay ng maayos. Alam niyo po, isa sa mga nabanggit ko na rin na masakit na pwedeng mangyari sa atin ay yung mawalan tayo ng mahal sa buhay. Maaari din kasi na ito na yung highest point nung ating pwedeng maranasan. Bagamat mabuti ang Diyos at meron tayong mga pag-asa na hindi tayo pinababayaan sa kabila ng mga ganon, pero dito kakaiba ang sitwasyon. Walang inaasahan ang babae. Wala siyang inaasahan. At kung papansinin natin dito na masyado ang kanyang pagtangis o masyado yung kanyang pagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang anak. Marami kasing bagay sa ating buhay, hindi man dun sa punto na pagkamatay, or yung pagkawala ng mahal natin sa buhay. Maraming mga aspeto talaga ng buhay natin na dumaranas tayo ng tila ba napakabigat ng ating nararanasan. At dahil dito, nawawala yung pananaw natin ng pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoong Hesus o sa ating Panginoong Diyos. Bagamat ang serye ko ay nandoon pa rin sa pasasalamat, pagpupuri at pagsamba, ito ganun pa rin po ang ating tatalakayin, at ito po ay may kalakip lamang na paakibat lamang na istorya na kung saan ay tignan natin yung isang sitwasyon ng isang babae na alam natin na walang-wala. Marami po tayong ganyang karanasan. Parang kailan lang nung isang araw,
Wednesday po yata yun, walang pasok sa Bulacan, September 15, ano po. Alam niyo po ba na nagkaroon ng diferensya yung aming sasakyan, na yung diferensya na ito ay delikado. Ano po yung delikado? Meron pong pagtagas ng gas, at maraming nagsasabi na dahil delikado siya, pwede siyang mag-cause ng fire and pwedeng mag-cause ng explosion. And for the first time, yun, nagkaroon po ako ng kaba sa pagmamaneho o sa pagdadrive. Kasi iniisip ko na anytime magkaroon ng spark, masusunog kami or baka hindi na kami makabalik ng buhay. Ano po. Then, nagsimula iyon doon sa tumigil muna yung aming cooling fan. Ano po. Yung aming naging problema nung isang araw pa na kung saan late po kami ng pagpasok sa ating GC o Google Meet na prayer meeting. Kung natatandaan nyo po, nag-umpisa po tayo ng 6:30, mahigit na po noon dahil meron po kaming mga pangyayari na talagang hindi inaasahan. Pagkatapos, yun na nga, ay nung 12 prayer meeting, September 12, pinagpasalamat po namin yon. Pero nagkaroon ng problema uli ng 14, no? Pagkatapos noon, pinagpasalamat namin, nagkaroon ng problema ng 14, tumigil uli, no? Nagkaroon kami ng overheating uli, pero hindi naman overheat as in, kundi tumataas yung temperature. So sabi ko, ibabalik ko ng shop para matignan uli dahil ayaw umandar yung fan. Kasi inayos po na yun Then nung binalik ko, 15, paglabas namin, dahil naka-incline yung aming sasakyan, nakaganyan po. Paglabas namin, nagsigawan yung mga tao doon sa shop at sinabing may tagas nga yung gasolina. Tinignan nila sa ilalim, sabing ganon, baka sa ibabaw, sabing ganon. So, nagpahanap kami saan pwedeng ipagawa. At yung unang shop na pinuntahan namin, pwede nila sanang gawin, kaya lang ayaw nung may-aring gumawa ng ganoon sapagkat naninigarilyo daw yung may-ari. So baka daw mag-spark. So ang sabi sa amin ay sa gasolinahan. So punta kami sa gasolinahan, pinakamalapit na gasolinahan. Una, in-approach kami nung parang yung naglalagay, no? Isa sa mga tauhan doon. At sabi sa amin, sige, after lunch, kasi lunch break nung natapat na napunta kami doon. Then, maya bumalik sa amin at sabi, hindi daw pala kayang gawin yon nung kanilang, sabihin natin, maintenance or mekaniko na kung ano man yung tawag sa kanya. Kaya, lipat kami, hanap kami. Hanggang sa nakaarating kami doon dito sa may Shell, malapit sa Intercity. Tinignan. At sabi nga ay, sige, gagawa natin ng paraan. So hanggang sa binuksan yung ilalim ng upuan, nakita may tagas nga, nilinis, tapos tinignan ulit kung tutulo, baka sabi niya ay doon lang, may natapon lang na at pagka tumagas uli ay saka hanapin. Alam niyo po na siguro pag dumalaw din kami nung time na yon, mga ilang lang yun ilang oras lang dumalaw kami sa libingan ng nanay saka ng tatay ng biyanan ko, ni Nanay Tessie. Nangyari ay tinignan ko sa ilalim, may pumapatak na naman. Sabi ko mukhang hindi pa solve yung problem, hanggang sa tinawagan ni Ate Christy, kasi kakilala niya yung asawa yun nung co-teacher niya sa daycare. Then pinaobserbahan sa akin, then walang patak walang patak. Ang iniisip ko, baka dahil lamang doon sa hindi nalinis na gas doon sa ibabaw. So yun ang aking pag-asa. Then umuwi ako, then tinignan ko sa ilalim, wala nang pumapatak. Pagkatapos
kinabukasan, nilinis ko, tinanggal ko yung mga excess na hanggang sa bumiyahe uli kami. Na 16 may pasok na po, Huwebes po yan. Pagbiyahe namin, doon ay tinignan ko sa ilalim, may patak na naman. So, ano gagawin? Binalik na naman namin Friday, wala kaming pasok. Tapos, yun na naman, yun na naman uli yung feeling ko na kinakabahan uli ako hanggang sa makarating ako doon sa pagawaan, unang tumingin, ginawa niya ng remedyo. At sa tingin ko, sabi kong ganun, hindi yun yung tamang hindi yun yung tamang kapamaraanan. So sabi ko doon sa gumagawa, sige, i-patch na lang muna natin. Tapos makarating lang ako kami sa Kia, saka ako ipatitingin. Punta kami ng Marilao, wala, sarado na yung Kia roon. So balik kami, punta muna kami sa May Kawayan, may mga order na kinuha. Tapos balik kami, punta kami sa Mitsubishi kasi isa lang naman yung dealer namin ng Kia, Laos din, yung isa lang yung may-ari. So baka ako merong technician na pwedeng tumingin. Wala daw. Tinuro sa amin yung kung wala na sa Marilao, doon na sa May Baliwag, kung saan namin kinuha yung sasakyan. Then biyahe kami, sabi ko kay Ate Christy, sinilip ko uli, wala naman din tumatagas. Sabi ko mukhang okay na. Obserbahan natin this week, sabi ko. At sa 24, saka tayo pumunta sa sa Casa. Then sabi ko basta pray ka lang na sana ay kahit papaano ay magkaroon na ng kaunting lunas, pansamantalang lunas. Alam niyo po, habang bumibiyahe kami, pabalagtas na, pauwi na sa amin, nakabili kami ng mga dapat naming bilhin, nadala namin yung mga dapat naming dalhin. Tapos, kasi wala pa kaming kain nun, nagyayaya si Ate Christy na, kain muna tayo sa McDo, mag-drive-thru muna tayo kasi hindi kami nag-agahan, maaga nga kaming umalis, hindi rin kami nagtanghalian. Maghahapon na yon, siguro mga 2:30 to 3, ganun po, Sabi ko, wag na. Gusto ko na ako magpahinga, umuwi na tayo sa bahay, bumili na lang tayo ng Chicken Star. Then, nakabili na kami ng mga dapat naming bilhin. Sa Balagtas, nakabili na rin kami ng pagkain ng aso. Alam niyo po ba, nung nakadaan pa nga kami kila Manang Esther nung na yun kasi may binili rin kami kila Manang Esther na kay CJ naman na pinabili kila Bon. Pagkatapos namin nung pabalagtas na kami, ang tanong ko kay Ate Christy, saan ba tayo bibili ng dito ba sa May Burol o dun sa May Santol na? So sabi ni Ate Christy sa May Santol na. So pagbiyahe namin, saktong-sakto pagbaba namin paghinto namin sa tapat ng bumigay yung hose. At maraming gas ang tumapon. Nagsigawan yung mga tao, naglayuan sila. At sabi baka sumabog, namatay yung sasakyan. Binuksan ko yung chinek ko lahat. Hanggang sa sinabi nga nung na tumutulo sa ilalim. Maraming gas ang tumatapon. Wala akong idea kung paano gagawin. Tinatanong ako ni Chris, anong gagawin natin? Wala ka ako. Hingi tayo ng tulong sa mekaniko siguro, o kaya ipahihila natin to hanggang sa maiuwi, servisan na lang. O kaya naman, direktang dadali natin. Meron namang kumakausap sa amin doon, may mga kakilalang mekaniko. Ang problema, yung mekaniko ay may ginagawa, hindi maharap. Tapos sabi ng isang matanda, kasi wala na talaga akong nagtanong-tanong ako sa barito may mekaniko. Isang matanda ron, may itinuro, matandang babae, itinuro, hanapin mo ikaw yung pangalang ganito. Tapos, walang may kakilala, lipat ako sa kabilang tindahan, hanggang sa hindi nila din kilala yon. Pero, yung isang tindahan, yung pangalawang tindahan na tinanong ko, may kakilala siya na gumagawa. Nagme-mekaniko rin, anya. Wala namang shop, pero nagme-mekaniko. Tingnan mo yung sasakyan niya kung nandyan, yung nakapark na kotse, nandyan yon. So, nung tinignan ko, tumawag ako, may tao. Tapos hanggang sa nakita niya na ano yung problema, sinabi ko yung problema,
Sabi niya, common problem yan sa ganyang sasakyan. Sabi niya ganun. Sabi ko, may nagawa ka ng ganyan? Oo, may mga nagagawa na akong ganyan. Sabi niya ganun. At dinala kami ng Panginoon sa isang sitwasyon na kung saan masasabi namin na mixed emotions, nandoon yung mga kaba, nandoon yung kwan, at binigyan niya kami ng solusyon. Ito yung mga sitwasyon na minsan talagang, to tell you honestly, super kaba. Hindi lang kaba ang naranasan ko kasi hindi ko alam kung makakauwi kami ng maayos, hindi ko alam kung masusunog ang sasakyan o hindi. Hindi ko alam kung may bigla na lang magtatapon ng sigarilyo, baka ano. At hindi namin alam, no? And up to this point, no, Saturday kasi yun eh. Friday. Up to this point, Saturday, hanggang ngayon ay kinakabahan pa rin ako. Bakit po? Kasi kaninang umaga ay nagpunta kami sa palengke. Saturday po, ayun po, nire-record ko po ito ng Saturday. Punta kami sa sa palengke. Bago kami bumalik, huminto na naman yung cooling fan. Talagang dami ng nakita ko yung temperature, unti-unti na namang tumataas. So, although may binili na sa akin yung technician kung paano yung gagawin, pero parang, it seems, sabi ko, parang hindi umuubra. Hanggang sa, alam niyo po, nakauwi kami. So, nirelax ko muna. Nag-relax muna ako. At nirelax ko muna yung sasakyan. Lagi naman kasing bilin yun eh. Kahit ano pa man ang mangyayari sa sasakyan, focus lang, then stay cool, calm, wag magpapanik, no? So, lagi kong tinatandaan yon. So, kahit anong mangyari, ay iniisip ko lagi na God is always in control. Then, to make the long story short, nakauwi kami sa bahay. Kaya kung papansinin natin, there are a lot of situations in our lives that yung kapangyarihan ng Diyos sa mga maliliit na bagay ay ipakikita niya. Merong point sa buhay ko na pinag-pray ko talaga na, Lord, sana dumating yung punto na mananalangin ako, puro pasasalamat lang. Alam niyo po, Saturday morning, this morning, bago ko po i-record to. Dapat kasi Friday pa lang, ni-record ko na to eh. Alam niyo po, wala akong ginawa kundi manalangin lang ng pasasalamat. Pinapanalangin ko sa Diyos na, Lord, sana dumating yung punto na pag nanalangin ako ay puro pasasalamat. Ang nasa isip ko kasi noon ay yung okay na kami, yung bang kami na yung nakakatulong, yun yung punto eh. Pero hindi pala yun. Hindi pala dapat dumating na yung puntong ganun, kundi sa bawat oras ng ating buhay maging mapagpasalamat tayo. Just like what had happened here sa story, Sabi rito, di ba? At sinidlan ng takot ang lahat, at niluwalhati nila ang Diyos na sinasabi, lumitaw sa gitna natin ang isang dakilang propeta at dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan. Mga kapatid, tayo po ang kanyang bayan. Dinalaw na tayo ng ating Panginoon at hindi niya na tayo iniwan. Nagkakaroon tayo ng takot, pero sa kabila ng takot na ito, kailangan nating luwalhatiin siya. Kailangan nandun pa rin ang pagluwalhati. Yung takot dito, hindi ito yung takot na natatakot dahil natakot lang. Hindi, ito yung takot na may pagpapasakop. Natatakot na may pagmamahal. Natatakot na nagpapasailalim doon sa kapangyarihan ng mas nakahihigit sa kanya. Hindi ito yung takot na iniisip natin na mamamatay na ba ako, takot na lagim ang dulot, kundi ito yung takot na kung saan alam natin na may Diyos. Kaya nga dun sa verse 14, kung titignan natin, o sa verse 15, at naupo ang patay na nagsimulang magsalita, at siya ibinigay niya sa kanyang ina. Nakita niyo po, merong mga pagkakataon talaga na ultimo ang patay, kaya yung makikita natin na nabubuhay. Sa pagkakataong ito nangyari, at ibinigay niya ito binigay ni Kristo ito sa kanyang ina. Hindi natin alam kung ano yung eksaktong sinabi ng lalaki rito sa ating Panginoon. Maaring sa unang bungad, dahil si Jesus ang kanyang kaharap, maaring nagpasalamat na siya agad at nagbigay ng papuri. After the conversation, ibinigay ni Jesus yung lalaki sa kanyang ina. Sa 14, nasabi, at siya ay lumapit at hinipo ang kabaong. At ang nagdadala ay tumigil at sinabi niya, binata, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka.
Alam niyo po, pag uwi namin dito, katulad ng kwento ko kanina, ay umandar ng cooling fan, I tested it again, ayaw na naman umandar. Alam niyo po, naglakad ako palibot sa kotse, sabi ko, Lord, bless this car, Lord, binigay mo sa amin to para maging kapahayagan ng kabutihan mo sa buhay namin, maging patotoo ito kahit kanino pa man, na masasabi namin sa lahat ng aming makakausap na ito ay binigay mo bunga ng paglilingkod, binigay mo bunga ng iyong katapatan, binigay mo sa amin bunga ng pagmamahal mo sa amin. Alam niyo po, I let it cool, then sabi ko, kailangang magpatuloy pa rin na makapag-submit ako ng aking sermon dahil ako po ang nakatalaga tuwing ikatlong linggo. So, dapat Friday, pero naantala. Alam ko mahihirapan na naman si Ate Grace, pero ang pinanghahawakan ko, Lord, unahin muna kita. After praying, binasa ko uli, actually binago ko ng bahagya yung ating pagsisermon ngayon, ang pagde-deliver, ang mensahe, dahil gusto kong maging bahagi ito ng patotoo, no, na ito ay isang pagpapahayag ng kadakilaan ng Diyos. Ano po, hindi nyo lang po alam kung gaano po yung talagang naramdaman namin, pero alam nyo po, si Ate Christy, iyak siya ng iyak, no, sa pagpapasalamat. Dahil just imagine, sa tapat nung chicken store na yon, bakit doon kami hininto? Nandun pala yung mekaniko na gagawa ng tama. Just imagine, no? Lagi namin sinasabi, all things work together for good to those who love God. Lahat ng pangyayari sa buhay namin, may dahilan yan. May mas magandang purpose si Lord yan. Isipin nyo that sigawan yung tao, sabi, naku, delikado sa sabog, naglayuan sila, but you know, in the midst of trouble, of difficulties, dinala pala tayo ng Panginoon sa isang solusyon. Hindi namin alam kung bakit sa lugar na yun. Ang iniisip namin ay mga bagay lamang na tutugon sa aming pangangailangan. Pero God is very, very grateful, very, very faithful, at napakabait niya sa atin. Napaka-sweet niya sa atin. Kaya nga, hindi ko maubos maisip ano po, yung nag-uumapaw po yung aking pasasalamat sa Kanya. Kaya nung nanalangin po ako kaninang umaga, talagang sabi ko, Lord, ipagpaumanhin niyo po, kayo po muna ang umunawa sa panalangin ko na yung aming iglesia, ang aming bayan, ang aming mga kapatiran, yung mga humihingi ng panalangin ay hindi ko po muna maisa-isa, sabi kong ganun sa ating Panginoon. Gusto ko lang po magpasalamat sa inyo. Gusto ko lang po magbigay ng papuri sa inyo. Gusto ko lang po makita nyo po sa akin na ikaw yung Diyos po namin sa aming buhay. Na ikaw lang po yung talagang kakapitan namin, yung talagang naghahari sa amin. Ikaw yung magpaka-Diyos sa amin. Kayaan po ninyo, O Lord, na sabi ko na yung pagiging Diyos mo ay maging Diyos. Then I began to start the car again. Amazingly, tumakbo at umandar uli yung cooling fan. You see? And I told to Ate Christy, sabi ko, maandar na. I do not know how God will always, give us this great chance of maramdaman namin yung love niya. Sa kabila nung napakahirap na sitwasyon, alam niyo po yun, yung sabi nga namin, Lord,
ang ano mo naman, ang sweet mo naman sa amin, pati yung different kinds of feelings maramdaman namin. Hindi lamang yung puro lagi kaming masaya, kundi ipinaramdam mo rin sa amin, Lord, kung paano kami kabahan, na lalong lumalim ang aming pananalangin sa iyo sa kabila nung ano yung meron kami. Ano po? Ganyan po eh. Yung feeling ng babae dito, mahigit pa dun sa aming nararamdaman. Mas mabigat pa dun sa aming nararanasan. But tignan natin there is always a Jesus Christ na kumatagpo sa kanya. Kung babalikan po natin paatras po ito, hindi naman hinawakan ni Jesus yung patay yung bangkay mismo. Wala. Hindi. Ang hinawakan niya yung kabaong. Yung casket. Yun ang hinawakan niya. At sa magitan lamang ng salita niya, nagbangon, gumaling, or nabuhay na maguli. Yung lalaki na kung saan yun yung pag-asa ng kanyang ina na wala ng asawa. Ganun din tayo mga kapatid. Pwede niyong hawakan ng Diyos ang mga bagay sa paligid mo upang sa ganon ay dumaloy yung kanyang kapangyarihan. Huwag po nating limitahan. Minsan kasi nililimitahan natin yung Diyos sa gusto lang natin. Nililimitahan natin yung kakayanan ng Diyos doon sa mga nais lamang natin, yung nasa isip lamang natin. Ayaw natin siyang bigyan ng pagkakataon tumove. Ayaw natin siyang bigyan ng pagkakataon na kumilos at gumalaw sa buhay natin. Pagpapatunay din to at pagpaparealize sa amin na yung buhay namin ay vulnerable. Kasi alam namin na for the first time, sinabi ko kay Ate Christy, kinabahan ako sa pagdadrive. Sabi niya, relax ka lang. God is in control. Inaamin ko lang naman sa kanya na talagang yon. Kasi iniisip ko dyan, dalawa kami, kung halimbawang ganun ang mangyari, that will be the end of our life. Yun ang worst. Or somehow, our great possession, or one of our possession is be taken away from us. Masunog yan. Pangalawa, makadamay ng ibang tao. At walang insurance yan. Hindi sakop ng insurance yan sa mga sasakyan. Yun po yun eh. So, ang ano natin po dyan, ang pinaparating po sa atin ng ating Panginoon ay let us allow God to move in our life. Not just because we want these things, we want to decide on our own. Hindi yun. Kundi ang gusto ng Diyos, siya lahat. Kaya nga po, kung papansinin natin dito, sa verse 12, at pagkakita sa kanya ng Panginoon, siya ay kinahabagan niya at sinabi sa kanya, huwag kang tumangis. Huwag kang umiyak. Oo, wala namang masama kung iyak tayo sa harapan ng Panginoon. Kasi yun nung nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus, isa sa mga bagay yun na pag umiiyak yung kanyang kausap, nahabag siya. Kaya, naramdaman kasi ng ating Panginoong Hesus yun, bilang tagapamagitan natin sa Diyos Ama. Aramdam niya yun. Kaya nga, pag titangis tayo o iiyak tayo sa harapan ng ating Panginoong Hesus habang nananalangin tayo, magme-mediate siya. No? Kaya nga si Ate Chrissy, kung makikita nyo lang siya ayoko kasing umiyak eh. Although nangingilid-ngilid yung luha ko nung mga panahon nag-uusap kami, sabi ko napakabuti ng Diyos. Dinala tayo dito sa isang lugar na kung saan ilang hakbang lang nandun na yung mekaniko. Ganun siya kabuti. Ganun siya kabuti. Walang masama na umiyak ka sa harapan niya.
kaawaan ka ng Diyos sa pamagitan nung pagtangis mo. Kaya ano po minsan yun po ay senyales ng pagpapakumbaba. Ano po, pagpapasakop natin yung takot natin. Ano po, at alam niyo po ba ang talagang dahilan ng mga lahat-lahat ng yan sa pangyayari sa babae at sa pangyayari sa mga buhay natin? Tingnan natin sabi rito sa verse 11 hanggang 12, basahin ko na po yung 2 talata. At nangyari pagkatapos ng kaunting panahon na siya ay naparoon sa bayan na tinatawag na Nain, at kasama niya ang kanyang mga alagad at ang lumahang maraming tao. At nang siya nga'y malapit na sa pintuan ng bayan, narito inilabas ang isang patay, bugtong na anak na lalaki ng kanyang ina, at siya ay bao, at kasama niya ang maraming tao na taga-bayan. Nakita nyo, kinakatagpo tayo ng Diyos. Hindi ko na po masyadong na-research yung Nain. Ano po, alam niyo po ako kasi pag magsisermon, inaaral ko po pati yung mga kung saan nangyari yung lugar na yan, ano po yung mga ibig sabihin nito, ano po. Pero dito dahil nga medyo nabago yung aking, hindi po ito yung teksto dapat hindi ito yung gagamitin ko pero ito yung ibinigay ng Diyos na po, na para makita natin na kinakatagpo tayo ng Diyos. Lahat ng mga pangangailangan mo, kakatagpuin tayo ng Diyos. Isipin nyo, no? Kung nagtagal kaya ang ating Panginoong Hesus sa Nain, sa isang lugar, makakatagpo kaya ng babaeng balo ang ating Panginoong Hesus? Marahil hindi. Kaya may mga pagkakataon na you allow God to work. Let us allow God to work in our lives. Huwag nating hintayin na magkaroon pa tayo ng mga mabibigat na pagsubok, problema, para dumating tayo sa punto na lagi tayong magpasalamat, sumamba sa ating Panginoong Hesus. Hindi po. Kailangan sa bawat sandali ng ating oras. Pinakadahilan, dahil nandyan ang ating Panginoong Hesus na kumakatagpo sa lahat ng ating pangangailangan. Maliit man o malaki. Simple man o mabigat. Komplikado man yan o hindi, nandyan ang ating Panginoon. Kakatagpuin niya tayo, ano man ang ating kalagayan. Yun ang dahilan. At nagkaroon ng isang malawakang epekto na kung saan, sa verse 17, ang sinabi nga rito ay kumalat ang balitang ito tungkol sa kanya sa buong Judea. Yun ang nagiging bunga ng pagkatagpo sa atin ng ating Panginoong Hesus. Pagkatagpo natin sa Kanya, ang ating pasasalamat, ang ating pagpupuri, at ang ating pagsamba. Kaya nga dito binanggit sa 16 yung pagluwalhati magkakalakip po yun. Maaring yung lalaki rito ay tungkol sa pasasalamat ang nabanggit niya sa ating Panginoong Hesus. Wala naman pong tiyak na salita na nilagay. Subalit sa aking palagay ay isa ang pasasalamat sa nabanggit ng lalaking ito sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga, nagkaroon ng pagkalat ang balitang ito sa buong Judea. Ganon din sa ating buhay. Yun ang gusto ng ating Panginoong Hesus. Kung bakit siya gumagawa sa ating buhay. Kung bakit siya nagpapakahayag sa ating buhay. Upang matanghal at mahayag ang kanyang dakilang pangalan. Nawa po ay ang mensaheng ito na sa forma ng patotoo ay makapagbigay po ng kalakasan sa atin, at nawa po ay katagpuin ng Diyos ang ating lahat ng pangangailangan. Ligtas tayo sa ating lahat ng kapahamakan na maaring kaharapin. Ganun din sa mga pagpapagaling sa ating mga karamdaman. Naniniwala po ako na God is one prayer away. Is just a prayer away.
In Jesus' name, Amen. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, muli ay nagpapasalamat kami sa umagang ito sa pananambahan na aming idinaos ngayon sa pamagitan po ng ritual worship. Maraming salamat po, O Diyos, sa umagang ito dahil nakakaisa ang aming puso, ang aming isipan na sambahin ka, O Diyos, sa espiritu at katotohanan kahit hindi kami personal na magkakasama, ngunit Panginoon, dinadalangin po namin nawa, Panginoon, ay ang aming puso, ang aming isipan ay nagkaisa sa pagsamba sa inyo sa pamagitan ng ritual worship. Lord God, nagpapasalamat kami, O Diyos, sa mensahe niyo po na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa amin. Maraming salamat po sa anak niyo po na ginamit, si Kuya Eli. Maraming salamat po sa buhay niya. Patuloy niyo po siyang binibless. Maraming salamat dahil handa siyang magpagamit sa inyo at willing siyang magpagamit sa inyo. Ito yung kanyang nais, O Diyos, kasama ng kanyang pamilya. Kaya Panginoon, sa umagang ito, patuloy namin dinadalangin si Kuya Eli. Patuloy mo po siya pagpalain. Patuloy niyo pong igawad sa kanya ang kalakasan at katatagang espiritual. Gayon din ang pisikal, sampo ng kanyang pamilya, O Diyos. Lord God, maraming salamat po sa mensahe na dinala niyo po sa amin sa umagang ito. Nawa, Panginoon, patuloy po namin itong maisapamuhay at maibahagi sa iba, O Diyos. Panginoong Diyos, narito patuloy kaming humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, sa aming mga kasalanan mula sa isip, sa salita at sa gawa, at sa mga kasalanan hindi sinasadya at sinasadya, O Diyos. Patuloy kaming humihingi ng kapatawaran. O Diyos, patuloy po namin hinihiling ang iyong banal na dugo. Patuloy niyo po itong ibuhos sa amin upang luminis kami sa aming mga karumihan, sa aming mga kasalanan. At mga Panginoon, sa umagang ito, patuloy po namin hinihiling ang inyong banal na espiritu na siyang mangunguna sa amin at magtuturo sa amin ng inyong nais, ng inyong kalooban, O Diyos, na siya namin pong dapat sundin, O Diyos. Panginoong Diyos, narito ang aming mga kapatiran na may mga kahilingang panalangin. Panginoon, patuloy po namin dinadalangin ng mga kapatiran na may karamdaman, lalo na sa panahong ito, panahon na pandemic. Patuloy po namin dinadalangin ng aming mga kakilala, pamilya, na kamag-anak na ngayon ay nararatay sa banik na karamdaman, lalo na po, Panginoon, ang COVID-19, O Diyos. Dalangin po namin, O Diyos, na kayo po ang patuloy na magbigay sa kanila ng lubusan na kagalingan, O Diyos. Patuloy po kayong manguna sa kanila. Ipakita niyo po sa kanila ang inyong kagalingan, kung paano kayo nagpapagaling noon. Kayo, O Diyos, ang nagpapagaling ngayon, O Diyos. Dalangin po namin na nawa patuloy niyo rin pong i-provide yung kanilang pangangailangan pinansyal sa kanilang pagpapagaling. Kung nasa hospital sila, patuloy niyo pong i-provide yung kanilang pangangailangan pinansyal, O Diyos. Gayon din, Panginoon, patuloy na lumalapit sa inyo ang inyong lingkod ng kagalingan. Muli ay bumalik po ang aking allergy, O Diyos. Dalangin ko po, O Diyos, na kayo po ang patuloy na magbibigay sa akin ng lubos na kagalingan. O Diyos, dalangin din po namin, Panginoon, ang ilang mga kapatid at mga
nakikisama sa panalangin ng aming mga kakilala, na dalangin po namin na kayo po ang patuloy na tumugon nito ng guidance and provision. And then Panginoon, maging sa financial, O Diyos, patuloy silang lumalapit sa inyo. O Diyos, kayo po ang patuloy na mag-provide ng kanilang pangangailangan. Nawa, O Diyos, patuloy niyo pong ipaisip sa aming mga kakilala, sa aming mga kapatid, sa aming mga kamag-anak. Kung uunahin lamang po namin kayo, ang lahat ng bagay ay kasunod na ito. At nawa, Panginoon, sa pagkakataong ito ay patuloy po namin maisip, O Diyos, na unahin ka sa lahat ng bagay, O Diyos. Panginoong Diyos, patuloy din po namin dinadalangin ang aming mga kapatiran na nasa ibang bansa. Patuloy niyo po silang iingatan at gagabayan. Ano man ang klaseng trabaho meron sila, kayo po ang patuloy na magbibigay sa kanila ng kalakasan, katatagang pisikal, gayon din espiritual, upang patuloy nilang ma-overcome yung mga pagsubok at tukso na kanilang pagdaraanan, O Diyos. Nawa, Panginoon, sa bawat gagawin nila sa ibang bansa, kayo po ang patuloy na magbe-bless sa kanila, O Diyos. Patuloy niyo po silang iingatan at gagabayan, O Diyos, sa kanilang kinaroroonan ngayon. O Diyos, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang isang linggo na daraan sa aming mga buhay. Lord God, kung paano niyo po kami biniles sa isang linggo na nagdaan sa aming mga buhay, O Diyos, kayo, O Diyos, ang patuloy na magbe-bless din po sa amin sa panibagong isang linggo na ipagkakaloob niyo po sa amin, O Diyos. Dalangin po namin ang iyong pag-iingat, ang iyong paggabay, ang iyong provision, ang iyong patuloy na pagpapala at biyaya na ipagkakaloob sa amin. Lord God, patuloy din po namin dinadalangin sa umagang ito ang aming mga kapatiran, kamag-anak at kakilala nagdaraos ngayon ng kanilang kaarawan. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa panibagong taon na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa kanila, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa isang taon na nagdaan sa kanilang buhay. Maraming salamat po, O Diyos, sa panibagong taon na ipagkakaloob niyo po sa kanila, O Diyos. Kung paano niyo po sila bless sa nagdaang taon ng kanilang buhay, kayo hindi niyo po sila i-bless o masigit niyo pa sila pagpapalain sa panibagong taon na ipinagkaloob niyo po sa kanila. Gayon din, Panginoon, dinadalangin namin ang mga kapatiran namin, mga kakilala, mga kamag-anak na nagdaraos ngayon ng anibersaryo. Anumang okasyon yan, O Diyos, dalangin po namin na kayo po ang patuloy na magbe-bless sa kanila, O Diyos. Patuloy niyo po silang pagpapalain. Panginoong Diyos, patuloy po namin dinadalangin ang aming lalawigan ng Bulacan, O Diyos. Hindi lingid sa inyong kaalaman na patuloy na tumataas ang kaso ng COVID dito sa aming lalawigan. Dalangin po namin na kayo po ang patuloy na magbigay ng lubusang kagalingan sa mga apektado ng COVID na ito, O Diyos. Dalangin po namin in Jesus' name na kayo po ang patuloy na magre-restore sa kanilang lupang katawan, O Diyos. Ngayon din, Panginoon, dalangin po namin na patuloy mo pong ipoprovide ang kanilang pangailangan. O Diyos, dalangin po namin ang buong Pilipinas, ang bansang Pilipinas, na nakakaranas ng ganitong suliranin, Panginoon, dala ng pandemic na COVID-19, O Diyos. Dalangin po namin ang kagalingan ay patuloy mong ipagkaloob sa bansang Pilipinas, hindi lamang po sa sakit ng COVID, kundi sa lahat ng aspeto na merong sakit ang aming bansa. Kayo po ang patuloy na magpagaling sa aming bansa. Gayon din sa buong mundo, O Diyos. Dalangin po namin na patuloy niyo po kakilangain ang aming mundo. Nawa, Panginoon, ang pag-ibig mo, ang pagmamahal mo, ang patuloy na maghari, ang kapayapaan mo, ang patuloy na maghari sa buong mundo, O Diyos. Muli sa umagang ito, patuloy po namin pinupuri at pinapasalamatan. Ito po ang aming sampulang sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at Pagligtas. Amen at Amen.
pag-ibig at kapayapaan ng Diyos ang patuloy na sumaatin at patuloy nating ibahagi sa iba. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.